Hi guys, ipapakita ko sa inyo ngayon ang napakagandang tanawin dito sa bundok na aking pupuntahan ngayon. Dito ako nakatira noon nung hindi pa ako nakapag-asawa. Dito ako pinanganak, pero nang nag-asawa na ay nag-iba ng aking tinitirhan. Ayan mga ka-idol, napakagandang tanawin at ang lamig ng hangin. Naalala ko noon nung nag-aaral pa ako, palagi akong dumadaan dito kasama ang aking sister. Lalakarin lang namin simula dito sa bundok hanggang sa syudad kung saan kami nag-aaral ng high school. Pero ngayon na marami ng anak ay madali na akong mapagod. Nakakahingal na ang pupunta dito sa bundok. Pero dati, lalakarin lang namin ito sa umaga at saka sa hapon. Hindi kami hinihingal mga ka-idol sa paglalakad dito sa umaga at saka sa hapon. Lalakarin lang namin itong lugar na to. Ulan at init ay palagi namin yan na mararanasan. Pero ngayon, ibang-iba na ang mga mag-aral ngayon. Tamad na maglakad. Kami dati kasi walang financial, walang budget sa pamasahe, kaya maglalakad lang kami simula dito sa bundok hanggang sa syudad. Mga 1 oras yung lakad namin dito. Lakad na may kasaling takbo. Ayan mga ka-idol, ipapakita ko sa inyo dito ang napakagandang tanawin. Makulimlim ang panahon ngayon kasi umulan. Katatapos lang sa paghinto ang ulan dito. Ito mga ka-idol, ang sentro ng lugar na aming pupuntahan. Ayan, nandito ang ipapakita ko sa inyo ang bahay namin dati. Hindi pa ako nag-asawa. Nandito rin nakatira ang 2 kong kapatid na may asawa na rin. Yung 2 kong kapatid na lalaki. Malapit na kami ng mother ko. Kasama ko pala dyan ay ang aking mother at ang aking brother na pumunta dito. Kasi yung mother ko ay iba ang tinitirhan niya. Nandun siya sa bahay ng aking kapatid. Tapos ang naiwan dito sa bahay namin ay si father at saka yung 2 bahay dyan ng 2 kong kapatid na may asawa na rin. Ayan ang bahay ng aking auntie. Yan palang nasa ibabaw ay yung kinukuhaan namin dati ng lemon. Titingnan ko kung meron na namang madalang bunga. Baka makapag-harvest na naman ako dito guys. Masarap kaya mag-harvest ng hindi mo tanim. Palagi kasi ako dito makakuha ng bunga. Hindi sila mahilig dito kumuha ng bunga ng lemon. Hindi yata type ng mga bata. Parang mas type nila yung kalamansi kaysa lemon. Pero para sa akin ang lemon ang pinaka masarap sa akin, yung at saka yung bango ng amoy. Ayan, tinitingnan ko lang kung may ma-harvest ako dyan. Balikan ko yan mamaya. Punta muna ako dito sa bahay ng aking kapatid. Ayan, pasyal-pasyal lang kami kasi walang klase, kaya nakapasyal. Pag may klase kasi hindi ako makapagpasyal kasi walang maiwan sa bahay. Hindi pala nakasama ang aking mister kasi hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Ayan, malapit na kami guys. Medyo tanghali na kami dito nakadating kasi nga may ulan. Kung walang ulan siguro maaga kami dumating dito.
Hindi kasi maabot sa motor ang bahay na to. Ang motor doon lang sa baba. Tapos lalakad na kami patungo dito, mga 30 minutes yata, mahigit. Ayan ang garden ng aking sister-in-law. Ayan, pagdating dito guys ay kainan na. Nahuli na kasi kami. Kaya yun, may pansit sila ditong handa. At dahil gutom na gutom, ayun, binanata na talaga sa pagkain. Ayan, ako na lang ang kumakain dyan. Ako ang nahuli. Binanatan ko dyan sa pagkain yung mga hinahanda nila kasi nagugutom ako sa paglalakad patungo sa bundok. Ayan, oh. Para nangang buntis. Kain pa rin ang kain. Yung iba dyan sa labas ay tapos na silang kumain. Nagiinuman na yata sila. Ganyan lang ang buhay dito sa probinsya guys. Ayan, simple lang pero masaya. At tahimik ang lugar. Presko ang hangin dito. Ayan, pagkatapos kumain ay uwian na kasi hapon na. Bago kami uuwi ay mag-harvest muna kami dyan ng lemon. Ayan, nag-harvest na kami dyan guys ng lemon. Tinulungan ako ng aking mga pamangkin dyan. Ayan. Pero mas marami yung una kong harvest kaysa ngayon. Kaunti lang yun. Pero makagawa na ako dito siguro ng 3 beses na maggawa ako ng juice. Lemon juice. Gusto ko kasi dyan ang amoy ng lemon kaysa kalamansi. Ayan ang aking mga pamangkin na tumulong sa akin sa pag-harvest. Pagkatapos namin dyan mag-harvest ay uuwi na kasi hapon na. Pasyal-pasyal lang kami dito sa bundok at exercise na rin kasi minsan lang makapag-exercise. Yan palang bahay na yan ay ang bahay na tinitirhan ko dati nung hindi pa ako nakapag-asawa. Ngayon ay minsan lang ako makapunta dito kasi may marami ding gagawin sa bahay. Dito ako pinanganak at dito din ako lumaki sa lugar na to. Tahimik lang dito guys. Tahimik ang lugar. Maganda ang lugar na bundok. Tahimik, sariwa ang hangin. Walang ingay. Pero iba na ang yung mga bata ngayon, pag sanay na nakatira sa syudad ay hindi na type na tumirad sa bundok. Ayan guys, ang lemon na tanim ni mother, maraming aphids. Aphids ang tawag namin dyan, yung puti-puti. Pero matanggal din yan pag hugasan ng mabuti.
Ayan guys, tapos na kaming nag-harvest ng lemon, ay uwian na. Maglalakad kami patungo doon sa merong kalsada na maliit. Mga 30 minutes yata ang lakarin mula doon sa bahay ng aking parents patungo dito sa may tricycle. 30 minutes. Pero pag mabagal maglakad ay lampas pa ng 30 minutes bago makadating doon. Tapos pag sakay ka ng tricycle, ang bilis lang na dumating doon sa amin. Siguro mga 15 minutes lang yata ay dumating na doon sa bahay. Ayan, ang magandang tanawin. Maraming magandang tanawin dito guys. Nakakapag-relax dito. Kasama ko dyan ang aking mother at ang aking brother. At saka yung isa kong brother na maghatid sa amin. Ayan, ang maliit na kalsada dito guys. Delikado dito pag merong kasalubong. Kasi maliit lang ang kalsada. Ayan, ang nagdadrive dyan na yung aking brother. Mabilis yan. Mabilis lang dumating sa bahay. Mga 15 minutes lang dating na. Pero pag maglalakad ka, tako talagang mapapagod ka talaga sa paglalakad dito. Ayan guys. Makulimlim na panahon. Malapit-lapit na kaming dumating guys doon sa tulay. Hanggang sa tulay lang kami kasi papasok pa kami, maliit lang ang daan doon sa papasok sa bahay namin. Hanggang sa tulay lang kami. Maraming salamat guys sa inyong panonood, sa walang sawang panonood sa aking video. Ito ang aking province. Maraming salamat ulit. God bless everyone. Bye-bye.